Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, church. Pagod na lahat, mga minamahal. Everybody say amen. Hallelujah. Talagang napakasarap damhin ang presensya ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. We give all the highest praise, glory, honor, majesty to the King of Kings, the Prince of Peace, our Creator, the mighty God, the everlasting Father. Everybody say Jesus. Hallelujah. His name is Jesus. I just want to thank you, Lord, Father God. Hallelujah. We praise you, God. We thank you for bringing everyone, Father, for their faithfulness to your word, serving you faithfully, God. We thank you for this fellowship. We thank you, O Lord, for moving in our midst and for filling us with your sweet Holy Spirit, O God. As we listen to your holy word, leading praise of our Lord Pastor, we pray, Father, anoint your word and your servant, for without you I am nothing. Help me bring forth your message with your love and power, O God. Touch our hearts, make us understand your holy word, remove doubts and unbeliefs. Bind the power of darkness, cast out in the mighty name of Jesus. Everybody say amen. Hallelujah. God bless you. You may be seated. Praise the Lord. Hallelujah. Greetings everyone in the mighty name of Jesus. Good evening po. At sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran outside the country, mga nasa Zoom, nasa online, nasa webcast. Hallelujah. God bless you. To all our beloved brothers and sisters, beloved outreaches and outstations all over the world. God bless you po for tuning in kahit madaling araw na dyan sa dako ng Estados Unidos, sa Canada, sa Japan, buong Asia, sa Europa, sa gitnang silangan. Pagpalain tayo lahat ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. And all our beloved families all over the world in the East Coast and Canada, God bless you. And also greetings to my dearest wife, Christine, and my children and grandchildren, beloved Ate Peach, beloved Minister June Esguerra sa pagre-recover ng beloved Ate Peach. We continue to pray for you na patuloy na kalakasan, kalusugan, kagalingin ng karamdaman mula sa ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah. Kagaya ng ating nakita nung unang panahon mula nung kami bata hanggang sa mga oras nito, nakita natin ang gaano ka makapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Kaya wala pong imposible sa ating mahal na Panginoon. And we greet my beloved Ate Ted. Hallelujah. Welcome back, Ate and Lena. Lena Faith from Indiana, United States. And Bishop Luke Smith sa dako ng Indiana. And our nephews and nieces. Praise the Lord. Beloved Ate Lai, Kirig, sa lahat ng aming mga younger siblings. Beloved nephews and nieces also here in the Philippines, and we welcome the new addition in the family, and we thank God for the safe delivery of a baby girl, ni Lots and Phil. Hallelujah. Baby Eva, praise the Lord. Hallelujah. The Lord is so good, and we thank the Lord, hallelujah, sa panibagong baby, additional na pagpapala sa aming pamilya, mga minamahal ka, sa pagbubuntis ni Ian, na ang sabi ng doktor, lahat ngayon safe, lahat healthy yung baby, mga minamahal. Unlike before, sabi nga nung panaginip ng isang kapatiran natin sa San Francisco, it will not be like before. Hindi kagaya ng dati ang pagbubuntis ni Ian. Hindi pa namin alam na buntis na siya, mga minamahal. Kaya, totoong pangako ng Diyos. Pati yung gender ng baby sinabi. May paunang mensahe ang mahal na Panginoon. Through dreams, mga minamahal. Tunay na tayo'y naglilingkod sa tunay na Diyos. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. And also, we want to thank the Lord for the faithfulness of beloved workers, beloved ordained preachers, who traveled from Luzon, Visayas, Mindanao, mga minamahal yung iba galing Japan. Hallelujah, pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran na galing din sa Estados Unidos,
sa Japan na bumiyahe dito upang makasama natin tayo makapag-celebrate ng kadakilaan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Mga kapatiran na galing pa sa probinsya, sa mga karatig puok ng Metro Manila, pagpalain tayo lahat ng ating dakilang Diyos na buhay. Isang buhay at malakas na palakpak, papuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Beloved brothers and sisters in Christ, please open your Bibles to Romans chapter 12, verse 1. And it talks about a living sacrifice. Buhay na hain. Kagaya ng ginagawa natin ngayon, buong araw, yung ibang mga kapatiran dyan na natulog sa grandstand, mga minamahal. Sacrifice of praise unto God. Dito nalulugod ang Diyos sa ating ginagawa. At bago po basahin yan, I want to greet again our beloved Honorable Pastor, a blessed 89th birthday. Amen. Blessed birthday, we pray that the Lord will continue to give you strength. Iba yung haba ng buhay, kalakasan, kalusugan ng pangangatawan hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Diyos sa buhay. Praise the Lord. Go ahead, pa. From the book of Romans, chapter 12, verse 1. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Praise the Lord. Dito po sa Roma, Kabanatang 12, talatang 1. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Amen. Praise the Lord. That's our title message for today. Living sacrifice. Hallelujah. Makabuluhang paglilingkod sa Diyos. Can you say amen? The Bible says, I beseech you therefore, brethren, that by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Praise the Lord. Apostle Paul urged the brethren to live in a holy, dedicated way to God. There are three elements in this verse, or may tatlong sangkap, mga minamahal, na nakasulat sa Roma 12:1. Ang una ay inyong ihandog ang inyong mga katawan na isang buhay na hain o sakripisyo. Amen. Pangalawa, banal, katanggap-tanggap sa Diyos. At pangatlo, na isang ganap at makabuluhang paglilingkod sa Diyos. In English, present your bodies a living sacrifice. Second, holy, it is acceptable unto God. Third, which is your reasonable service. Mapalakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So in the Old Testament, sa lumang tipan, it is central. The sacrifices were central to the worship of God. Ang paghahain noong unang panahon ay sentro sa pagsamba sa Diyos. Ang pagsamba ay kinabibilangan ng mga pag-aalay ng mga hayop o iba pang mga kalakal upang mabayaran ang kanilang mga kasalanan noong unang panahon. O upang ipahayag ang debosyon sa Diyos, gayon pa man ang lahat ng mga sakripisyong yan, lahat ng kanilang inaalay ay patay sa lumang tipan, mga minamahal. So sa bagong tipan, ipinakilala ni Apostol Pablo ang isang radikal na konsepto, a radical concept. Sa halip na mag-alay ng mga patay na sakripisyo, ang mga mananampalataya ay mag-aalay, amen, ng kanilang sarili bilang buhay, aktibo at patuloy na nakatuon sa ating Diyos na buhay, amen. Nangangahulugan ito ng pamumuhay sa isang paraan na bawat aksyon at bawat desisyon na meron tayo sa ating buhay, ang lahat ng yan ay nakatuon sa Diyos. Amen.
Lahat yan ay nagpaparangal sa ating dakilang Diyos na buhay. Believers are to offer themselves alive, active, and continuously dedicated to God. Hindi yung iaalay mo yung buhay mo sa Diyos, maglilingkod ka sa Diyos pag wala ka ng hininga. Hindi ka na makapagpuri sa Diyos. Habang buhay, malakas tayo. Ngayon na nakakatayo pa tayo, naglalakad pa tayo, nakakapakinig pa tayo ng salita ng Diyos, ngayon mo ibigay ang buhay mo sa Diyos. Ngayon ka maglingkod sa mahal na Panginoon sapagkat pag tayo'y may sakit na at darating ang panahon na sabi ng Biblia, nakatakda sa tao ang kamatayan. Walang sino mang Poncio Pilato, walang sino mang bilyonaryo ang makakapagmalaki sa harapan ng Diyos. Wala tayo sa harapan ng mahal na Panginoon. We are nothing without God. So, it means living in a way that every action and every decision we have in our lives, it honors God. Amen. So this is what we've seen in our beloved pastor. They wholly dedicated themselves unto God in the service of God. Amen. Ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon naglingkod ng may buong katapatan. They serve God faithfully without reservation. Amen. Ano man ang kanilang ginawa sa banal na iglesia, sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, nag-ayuno, nagpagal, nagutom, naghirap ng gusto para sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi po nila binilang ang kanilang ginawa. 10 upuan ay nabuhat ko. Ganun ang ginagawa ng ilan. Nag-ayuno na ako, binibilang, linilista. Hindi po ganyan ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Marami ang naligtas sa atin, marami ang walang pag-asa noon, mga minamahal. Tayo ngayon nagsiselebrate ng 89th birthday ng Man of God dahil pinagpala tayo, dating walang pag-asa, punong-puno ng karamdaman, mga minamahal. Sira ang pamilya, wasak ang tahanan. Pero narito, hallelujah, tayo pinagpalang lubos dahil may ginamit ang Diyos na tao upang ipangaral ang buong Ebanghelyo. Amen. Mapalakpakan nating lahat ang mahal na Panginoon. So naitaguyod ang banal na iglesia sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Naluwalhati ang dakilang pangalan ng mahal na Panginoong Hesus. Sabi ng mahal na pastor, hindi ako ang may gawa niyan. Ang mahal na Panginoon ang may gawa ng lahat. Ang mga himalang nangyayari sa banal na iglesia, galing sa Diyos yan, mga minamahal. Kaya wala pa akong nagagawa. Kung yan ang isipan ng bawat mananampalataya, hindi ka magsasawa. Kanina buong araw, pagod na tayong lahat. Parang magkukulaps na tayo kanina, mga minamahal sa Jesus Finest Generation Choir singing sa ating worship. Pero nung bumuhos ang banal na espiritu ng mahal na Panginoon, kanyang banal na presensya, bigla tayo nagkaroon ng kalakasan. Amen. Ang kalakasan, ang buhay ay galing sa Diyos. Ang hininga na meron tayo galing sa Diyos. Mga minamahal. Anong ipagmamalaki ng tao? Wala po, mga minamahal. We are not better than anyone. Wala tayong alam, mga minamahal. Yun ang isiksik natin sa ating puso't isipan. Ang mahal na Panginoon, lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. So, ang sabi ng mahal na pastor, wala pa akong nagagawa. They never counted their achievements in this church. All they want is for us to follow their example, to worship God in spirit and in truth. Amen. Kaya tayo ngayon, we are not idolaters anymore. Amen. Idolatry is everything you put before God. Hindi na yung mga rebulto, hindi na lang yun ang sinasabi ng Biblia na idolatry. Maging yung panahon mo na mas higit pa sa pagpupuri mo sa iyong pagsamba, hinihigitan mo sa pagsasamba mo, hindi mo inuunang mahal na Panginoon, that's idolatry. Inuuna mo ang negosyo mo, ang business, pag-aaral, at kung ano-ano pa na iniisip mo sa kinabukasan. Ang lahat ng yan, sabi ng Biblia, iiwan natin lahat.
Kahit nag-ipon ka, nagkamal ka ng bilyon-bilyong salapi, maraming mga properties ang naipon mo, maraming medals ang iyong nakuha sa buhay mo. Ang tagumpay sa buhay na ito, narating mo ng lahat ng bagay, ang lahat ng bansa sa buong daigdig. At pagkatapos nito, ang sabi ng Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. Haharap tayo sa hukuman ng Diyos. Mamamatay ang tao, ang sabi sa Biblia, hindi mo hawak ang buhay mo. Mga minamahal, biro mo araw-araw na lang ng ating buhay, maging dito lang sa Metro Manila. Ilan yung nasasagasaan, nagtatrabaho lang naman, nagmumotor lang naman. Sinagasaan ng bus, patay. Di po ba, mga minamahal? Reality check. Ang ating buhay galing sa Diyos. So natural lamang na we have the sacrifice of praise unto God, which is our reasonable service. Amen. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. So ang sabi dito, everyone is a worshiper of something or someone. It can also be power, money, or materialism, or self-love daw ngayon. Mga naging narcissistic na mga minamahal. Narcissism, selfishness, self-love. My goodness. Sabi sa Biblia, Luke 9:23, if you want to follow Christ, deny yourself. Take up your cross daily and follow me. Mga minamahal. Lahat ng yan ay taliwas sa kalooban ng Diyos. The Apostle Paul said, follow me as I follow Christ. Kaya lagi natin yan na example ng mga apostoles, binabasa natin sa Biblia, mga minamahal. Ang kanilang ginawa noong unang panahon. Ngayon sa ating panahon, meron tayong ehemplo ang ating ginagalang mahal na pastor. Amen. Ang beloved assistant pastor, paano sila naglingkod sa Diyos? Paano tayo tinuruan, inaralan? And they lead by example. Naging ehemplo sila, mga minamahal. Hindi kagaya ng mga ibang pastor, wag na natin pag-usapan, kahiya-hiya ang mga ginagawa. Hallelujah. Sa ating mahal dyan, ang patnubay pag-iingat na mahal na Panginoon. Sa kanilang pangangaral, lumaganap ang salita ng Diyos, maraming naligtas, linakipan ng kapangyarihan, amen, ng ating dakilang Diyos na buhay. So, it is clear in the Bible that we must imitate them, we must emulate as they followed Christ. Ating inaalala ang mga banal na lingkod ng Diyos, their teachings and preachings. The question is, do we really follow or is just empty words, mga minamahal? Namumutawi lang sa ating bibig. Naalala lang natin, pero hindi naman natin ginagawa. No offense meant, mga minamahal. More than 20 years ago, sabi ng mahal na pastor, always wear white. Pag nasa banal na gawain ka ng mahal na Panginoon. That's biblical, nakasulat sa Biblia. Kaya tayo'y nagsusuot ng magagarang damit, mga minamahal, upang iharap natin ating sarili malinis sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. So we must be a doer of the word and not hearers only, deceiving your own selves. Hallelujah. So the second element is holy, acceptable unto God. To be holy is to be set apart, the Bible says. Distinct from the world, what is common or unclean. In this context, living in purity and in integrity and moral rectitude, shunning evil and clinging to what is good. Amen. Sa Tagalog, ibig sabihin, nabubuhay sa kadalisayan, may integridad at may moral na katumpakan. Amen. Alam natin ang mabuti at masama, ginagawa natin ang mabuti at hindi yung masama. Amen. Umiiwas tayo sa kasamaan at kumakapit sa kung ano ang mabuti na sinasabi ng Biblia. So hindi natin sinusundan ang galaw ng sanlibutan, mga minamahal. Kung anong kilos ng mundo, yun din ang ating ginagawa. Hindi po, mga minamahal. Kung anong bihis ng sanlibutan, yun din ang bihis natin. Hindi po, mga minamahal. Chismis dito, chismis doon. Hindi na dapat tayo pumapatong dyan. Hindi na dapat natin pinakikinggan yan.
Naging chismis capital ng Pilipinas. Texting capital ng Pilipinas, sabi sa pag-aaral. Mga minamahal. Pati chismis nandun lahat. Huwag naman po sa loob ng banal na iglesia ng Diyos. Huwag natin gawin. Sagrado ang banal na iglesia ng mahal na Panginoon. Huwag natin gawin dito yan, mga minamahal. So, Kristiyano tayo sa loob at labas ng banal na iglesia, mga minamahal. Hindi tayo one-day Christian. Hindi tayo Sunday Christian lang. We must be an everyday, every moment Christian. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, follow me as I follow Christ. Hindi nangunguna sa chismisa ng totoong Kristiyano. Pag nakakapakinig ng negativity laban sa kapwa, hindi mo na patatapusin yung kapwa mo, huwag mo nang pakinggan. Lason yan, mga minamahal. Pinag-uusapan yung buhay ng mga tao. Kanya-kanya naman ang buhay natin, mga minamahal. Kanya-kanyang pagsubok. Kanya-kanyang struggles in life. Kanya-kanyang paglilingkod, amen. Kanya-kanyang kaligtasan. Hallelujah! Sapagkat kung papatulan natin, kung gagawin natin ang buhay ng sanlibutan, ito'y nagdudulot ng pagkasira ng pamilya. Amen? Nagdudulot ng pagsira sa mga magkakaibigan. Amen? Nagdudulot ng pagkasira sa pagkakapatiran. Amen? Hallelujah! Kaya mga minamahal, huwag natin gayahin ang sanlibutan. Ang mga makasanlibutan pag-uugali, iniwan na natin yan noon, mga minamahal. Yan kasi ang palagiang napapanood sa telebisyon sa araw-araw, sa mga noontime shows. Naging entertainment na yung buhay ng ibang tao. Hindi po dapat maging sa social media. Influencer daw sila, mga minamahal. Yun at yun ang kanilang mga ginagawa. Biro mo, pati pagpapasalamat sa Diyos, kini-question, bakit daw sa Diyos magpapasalamat, ba't hindi daw sa Kanya? Siya nagbigay, hindi naman daw Diyos. Yung buhay natin galing sa Diyos. Mga minamahal, when you listen to that garbage, it poisons your soul. It poisons you. Ang pakinggan natin ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Huwag yung nagpo-poison sa ating mga kaisipan, mga minamahal. Yan ang buhay nila, panlilibak ang ginagawa sa ibang tao, sa kapwa. Pati ang Diyos na manilikha, dinadamay sa kanilang mga ginagawang walang kwentang bagay, mga minamahal. Do not follow them. Do not listen to them. Do not listen to their garbage. We must feed on the word of life, the word of God. Hallelujah. Apostle said, follow me as I follow Christ. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi biro, may sakripisyo ito, mga minamahal. We must offer a sacrifice of praise unto God continually. That is the fruit of our lips, giving thanks unto God. Nagpapasalamat palagian sa Diyos, mga minamahal. Alam po ba natin, mga minamahal, that in the Bible, hindi lamang mamamatay tao ang masama. Hindi lang mamamatay tao ang wicked, mga minamahal. Romans 1:18, praise the Lord. The book of Romans chapter 1, verse 18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Mga taga-Roma, Kapitulo 1, versikulo 18, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit, laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Praise the Lord. God bless you. So, puno ng inggit, ng pagpatay, ng alitan, panlilinlang at malisya. Sila yung mga nagbubulong-bulungan, nagchichismis, naninirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga walang pakundangan, walang paggalang, mapagmataas, mga palalo, nag-iimbento sila ng mga paraan ng paggawa ng masama
sinusuway nila ang kanilang mga magulang. Romans 1:29 up to 30. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Dito daw galit ang Diyos, mga minamahal. From the book of Romans, chapter 1, verses 29 and 30. Being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents. Ito po sa Roma, Kabanatang 1, talatang 29-30. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanighilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mamangagpasala, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagpapuri, mga mangangathan ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang. Amen. God bless you. Hallelujah. The Apostle Paul describes the sinful state and behavior of humanity that has turned away from God. The terms whisperers and backbiters mentioned here are aligned with the concept of gossip. Mga minamahal. Kaya ating iwasan yan. Galit ang Diyos sa mga bagay na yan. Inilarawan ni Apostol Pablo ang mga makasalanang kalagayan, pag-uugali ng sangkatauhan na tumalikod sa Diyos. So, kung ating ginagawang isa sa mga bagay na yan, tayo'y tumalikod daw sa Diyos. Amen. Wala tayong pakundangan, bali walang ang respeto sa kapwa. Paninira kaliwat kanan, chismisan doon, chismisan dito. Kala mo lahat perpekto. Walang perpekto sa atin. We are going to perfection. Kaya tayo narito, mga minamahal. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. So, yung mga katagang mga pagbubulong-bulungan at panlilibak na banggit dito ay nakaayon sa konsepto ng gossip o chismis. Ito ay salungat sa makadiyos na pamumuhay ang pagsasalita ng masama tungkol sa iba, mga minamahal. Speaking ill of others is contrary to godly living. Hinihikaya tayo ang mga mananampalataya na magsalita ng totoo at may pagmamahal. Amen. Pag-iwas sa mga masasamang usapan, sa chismisan. Amen. Hallelujah. The Bible says, for without peace and holiness, no man can see the Lord. Hindi porke may gayak tayo na may kabanalan, sumusunod tayo sa lahat ng utos, andun naman yung kaliwat kanan na hindi mapigilan ng dila, kasalanan pa rin, mga minamahal. Hindi pa rin tayo nakasunod sa lahat ng kalooban ng Diyos, mga minamahal. So, it's a package deal, yung holiness. How you think, how you act, amen, how you interact with people, may holiness. Hindi ka pala away, mga minamahal. Hindi may initin ang ulo na may papagpigil na tayo, mga minamahal. Hallelujah. Ang sabi ng Hebrews 12:14, follow peace with all men and holiness without which no man can see the Lord. Ito'y mga salita na nasa Biblia na dapat nating sinusunod. Go ahead po. Praise the Lord. The book of Hebrews chapter 12, verse 14. Follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. Praise the Lord. Pakihanda rin po yung Revelation 21:8 additional verse. Mga Hebreo Kapitulo 12, versikulo 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon.
So, hindi lang tayo anniversary Christian, one day Christian, Sunday Christian. Pag Kristiyano ka, Kristiyano ka. Ano sabi nila? 24/7. 365 days a year. Mga minamahal. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Hallelujah. Revelation 21:8 says, "But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars." Liars go to hell. Amen. "Shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death." Praise the Lord. From the book of Revelation, chapter 21, verse 8. "But the fearful and unbelieving, the abominable, and murderers, and warmongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burnt with fire and brimstone, which is the second death." Hallelujah. Iyon po sa Apokalipsis, Kabanatang 21, talatang 8. "Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan." Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. So yung doctrine ng once you're saved forever, kasinungalingan yan, mga minamahal. Sabi dito, pag sinungaling ka lang, impyerno ka. Revelation 21:8. If you're fearful, impyerno ka. Kailangan ng katakutan mo, Diyos lang. Amen. Lidikha tayo ng mahal na Panginoon. Ecclesiastes 12:13, additional verse. Kindly po. Upang matakot sa Diyos at sundin ang kanyang kalooban. Amen. The book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 13. "Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man." Praise the Lord. God bless you. Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 13. "Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagat ito ang buong katungkulan ng tao." Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi po biro ang salita ng mahal na Panginoon. Yung paglilingkod natin sa Diyos ay hindi biro. Nakita namin, kami mga magkakapatid, nakita namin kung paano kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ministeryong ito. Sa mga krusada, kami lumalaki sa mga probinsya, kami bumibiyahe, mga minamahal, sa pangangaral nating mahal na pastor, beloved assistant pastor. Nakita natin kung paano lumakad ang pilay, ang mga katungin ay lininis, pinagaling na mahal na Panginoon. Hanggang ngayon yan nangyayari sa Jesus Miracle Crusade. Hindi nagbabago ang Diyos. God is still on the throne. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Kakampi natin ng Diyos, kasama natin ng Diyos. Ano ang ating katatakutan? Mga minamahal. Kahit kamatayan, wag mo raw katakutan. Lahat ng yan ay pakinabang sa tunay na Kristiyano. Hallelujah. Papalakpakan natin ating mahal na Panginoon. Ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Ating beloved pastor, hinamak ang kamatayan pumunta sa mga terorista upang ipakita sa tao, sa sangkatauhan, ang kapangyarihan ng Diyos. Na may Diyos na tumutugon sa panalangin, may Diyos na nag-iingat, pumapatnubay sa bawat isa. And some they just slide through their teeth. Sabi sa Biblia, kung sinungaling ka, impyerno ka. Hindi ka natakot sa Diyos. Hallelujah.
Kaya maging mabuti tayong Kristiyano, maging totoong Kristiyano tayo, maibigin sa Diyos at maibigin sa kapwa, mga minamahal. Hindi tayo maliligtas sa sarili nating pamantayan, amen. Our lives offered as sacrifices must be acceptable to God. Meaning our actions, our way of thinking, our decisions is always based on God's standards. Not our own standards, mga minamahal. Aligning with God's righteous standards and commandments, hindi tayo maliligtas kailanman ng sarili nating katwiran ng ating sariling pananaw, mga minamahal na mga kabatiran. Maging interpretasyon ng salita ng Diyos, hindi natin pwedeng sabihin na ito ang pagkaintindi ko sa Biblia, kaya ganito ako maglilingkod sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, may sinusugo ang Diyos. Amen. Amen. Jeremiah 3:15, and I will give you pastors according to mine heart, according to God's heart, not according to you, not according to us, but according to God. Amen. Which shall feed you with knowledge and understanding. Hallelujah. Isang malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. So sabi ng Biblia, hindi natin pwede ipagmalaki na nagamit na ako na matagal sa banal na ubasan. Ang sabi ng Biblia, ang Diyos ang pumipili, hindi mo pinili ang sarili mo, mga minamahal. Kaya hindi tayo pwede magmalaki kailanman sa Diyos. Galing sa Diyos ang ating buhay. Galing sa Diyos ang lahat ng meron tayo, mga minamahal. James 2:10-11 says, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. For he that said, do not commit adultery, said also, do not kill. Now if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law. Praise the Lord. James 2:10 po. Kahit sa Tagalog na lang po. From the book of St. James, chapter 2, verse 10. For whosoever shall keep the whole law and yet offend in the one point, he is guilty of all. For he that said, do not commit adultery, said also, do not kill. Now, if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po Santiago, Kabanatang 2, Talatang 10 at 11. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Amen. Praise the Lord. God bless you. So it is clear in the Bible that we must follow the commandments of God. Hallelujah. That's why we must be careful who we listen to. Proverbs 12:15, the way of a fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto counsel is wise. We must be a wise Christian. We must have the humility and willingness to listen and obey. We must be doers of the word and not hearers only, deceiving our own selves, mga minamahal. Furthermore, we must be thankful. Huwag nating hayaan na masayang ang panahon na meron tayo ngayon, mga minamahal. Gampanan natin ang ating mga gampanin bilang Kristiyano sa banal na iglesia na ito. Na may pagsusumikap, na may kasigasigan, na may kasipagan, with joy in our hearts. Hallelujah. Sapagkat hindi tayo sa tao naglilingkod, sa Diyos tayo naglilingkod. Ang ating paglilingkod ay hindi pakitang tao. Magwawalis ako ngayon, napakasipag magwalis dahil may nakatingin. Nung wala na, binitawan na yung walis. Hindi po ganun, mga minamahal. May nakakakita sa atin na wala tayo'y naglilingkod sa Diyos. Hindi natin pwedeng paglaruan ng kaligtasan. Hindi natin pwedeng paglaruan ng mga tao, mga minamahal, dahil ang Diyos nakakita sa atin. You cannot play people. We're just being Christian. Mga minamahal,
Mahal natin ang kaligtasan ng bawat isa. Ang lahat dito mahalaga sa harapan ng mahal na Panginoon. Ang bawat mananampalataya yan ay linuhod ng ating beloved parents in the Lord. Ang bawat mananampalataya na naligtas, ang sabi sa Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Lahat tayo mahalaga sa harapan ng mahal na Panginoon. Lahat mahal natin, mga minamahal. Kaya wag natin paglaruan ng mga tao, wag natin paglaruan ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ang sabi sa banal na kasulatan, 2,000 years ago, yung mga ating mga nabasa, mga minamahal, yung mga characters na nandito sa Biblia, sila Apostol Pablo, wala na sila ngayon. Tayo ngayon buhay, pinag-uusapan natin ang kanilang buhay. Ganon din darating ang panahon na tayo'y mawawala na rin kung hindi pa mag-rapture, hindi pa tayo kunin ng mahal na Panginoon. Pag-uusapan ng mga tao in the future, yung pananampalataya na itinuro sa atin, yung pananampalataya kung paano tayo lumakad sa harapan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya pag sumikapan natin, magsumigasig tayo mga minamahal, meron na may pagpapakumbaba. Hallelujah. Kanya-kanyang pananampalataya, wag natin, do not look down on people na may mahinang pananampalataya. Huwag tayong maging mayabang, huwag tayong mapagmataas, mga minamahal. We are nothing without God. We are not better than anyone. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. 2 Corinthians 6:1. Basahin ko po muna. We then, as workers together with Him, beseech you also that you receive not the grace of God in vain. Amen. Praise the Lord. English and Tagalog. From the book of 2 Corinthians, chapter 6, verse 1. Musicians kindly. We Singers. then, as workers, together with Him, beseech you also that ye receive not the grace of God in vain. Hallelujah. Ikalawang mga taga-Korinto, Kapitulo 6, versikulo 1. Yamang kalakip niyang gumagawa ay ipinamamanhig din namin sa inyo. Nauhag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Hallelujah. Ulitin natin mga minamahal sa Tagalog. Napaka-sarap pakinggan. Kali po in Tagalog again. Praise the Lord. Dahan-dahanin po natin. Dito po sa ikalawang Korinto, kabanatang 6, talatang 1. At yamang kalakip niyang gumagawa ay ipinamamanhig din naman sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kabuluhan. Amen. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. 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 We then as workers together with Him beseech you also that you receive not the grace of God in vain. Kahabagan ng Diyos. Gantimpala ng Diyos na tayo'y naligtas, mga minamahal. Hindi sa ganang ating sarili. Huwag nating baliwalayin ang kaligtasan ng paglilingkod na meron tayo, mga minamahal. So finally, third, which is your reasonable service? Indicating that offering ourselves to God is not only a rational response to His mercies, it is also an act of spiritual worship. It's not mere external rituals. It engages the heart, mind, and soul in devotion to God. Matthew 22:36-40. Hallelujah. The Gospel, Matthew chapter 22, from verse 26 up to verse 14. Master, which is the great commandment in the law? Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. Praise the Lord. Hallelujah. Mateo Kapitulo 22, versikulo 33, 36 hanggang 40. Guro,
alinbaga ang dakilang utos sa kautusan. At sinabi sa kaniya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakilang pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito'y nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Praise the Lord. God bless you. So sa talatang ito, mga minamahal, ang mahal na Panginoon ay tumugon sa isang katanungan ng Pariseyo na sinusubok ang ating mahal na Panginoong Jesus. Ang sabi ng mahal na Panginoong Jesus, sa buod ng esensya ng mga utos ng Diyos, sa dalawang pangunahing direktiba na ito, love for God. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind. This commandment calls for total and complete devotion to God, involving every aspect of one's being, heart, soul, and mind. Amen. Second, love for neighbor. Thou shalt love thy neighbor as thyself. This emphasizes the importance of loving others with same care and concern that one has for oneself, promoting empathy, kindness, and compassion in our interactions with other people. So napakahalaga ng pag-ibig natin sa Diyos. Ito daw yung essence ng buong commandments, mga minamahal, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Pag nagawa mo ay nasunod mo ang utos ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. So yun ang nakita natin sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. So we must follow them as they followed Christ. Hindi ito panandali ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay sa hanggang walang hanggan, mga minamahal. Ito'y walang hanggan. Tayo'y nagkakaedad, mga minamahal. Parang kailan lang nung kami nag-aaral pa dito sa loob ng Amoranto, dito ako natutong mag-drive. Andiyan si Brother Nards Derila, siya pa nagturo sa akin, mga minamahal. Dito sa oval ng Amoranto. Ngayon, may apo na ako, 3 apo. Pang-4 na yung apo ko nasa loob ng siya ni Ian ngayon. Gaano kabuti ang Diyos? Ang pangako ng Diyos ay pangako na hindi mapapako kailan paman, mga minamahal. Ang gabay patnubay ng Diyos ay sumaating lahat, mga minamahal. Hallelujah. Pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah, hallelujah. Tayo po ito may yung lahat tayo umawit at inaanyayahan natin ng ating mga minamahal na mga bisita. Kahit yung mga crew na nakapakinig ng salita ng Diyos na ating mga hinaylo, pwede kayo lumapit sa harapan. Tanggapin niyo ang mahal na Panginoon sapagkat hindi ipinangako ang bukas. Hindi mo alam kung saan ka tutungo. Kaya takot ang tao mamatay. Kami dito sa Jesus Miracle Crusade, we know where we are going. Sa buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa kalangitan. Amen. Sapagkat kami naglilingkod sa tunay na Diyos. Hallelujah. Tayo po tumayong lahat, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Take my life, a living sacrifice. Hallelujah. Though it is the least that I can do, take my Hallelujah. Hallelujah. a living Sacrifice. holy and Acceptable to Him. God bless po sa ating beloved Minister Paul, and also for the wonderful and anointed message. Yung po mga kasama niyong baguhan, mga minamahal. Samahan niyo po sila sa harapan. Mga dala niyong baguhan na sa left and right wings.
ang mga nasa ilalim, nasa crowd, mga minamahal, maging mga nasa garahe sa likod, samahan niyo sila. Ang gabing ito'y dakilang pagkakataon para sa kaligtasang inilalaan ng ating pinakamalapit. There's nothing Kahit gaano malayo ang ating mga baguhan, hihintayin natin sila habang tayo maawi. Dalhin mo sila sa harapan para hindi masayang ang dakilang pagkakataon. a living sacrifice, holy and acceptable to you. Looked upon my life and realized alas, within myself there's nothing I
Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Habang ako po'y nagsasalita, mga minamahal, yung mga palapit pa, dire-diretso lang po kayo sa harapan at pakinggan nyo lang ang aking sinasabi. Mula pa kaninang umaga, sumikat ang araw, mga minamahal, sa mahabang maghapon ay nagpalit-palit ang panahon sa pag-ulan at pagsikat ng araw hanggang sa mga oras na ito. Ang ating mga kababayan, pamilya, mga minamahal, or individually lumabas ng tahan. Dinala sila ng kanilang mga paa sa lugar na lang gustong puntahan. Maaaring gustong aliwin ang kanilang sarili para kahit papano maibsan ang sakit ng karamdaman. Mawala kahit sandaling panahon lamang ang bigat ng problema. Subalit ngayon ay gabi na, bumalik sila sa kanilang tahanan, taglay pa rin ang problema. Bumalik sila sa kanilang tahanan, naroon pa rin ang sakit ng kanilang karamdaman. Subalit sasabihin namin pinagpala kayo, kayong nasa harapan ngayon, sapagkat dinala kayo ng inyong mga paa sa tunay na iglesia, gawain ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Ginamit ang pagdiriwang ng karawan ng ating beloved noble evangelist Joel de Almeida, the end-time prophet of our loving God, at pagdiriwang ng karawan ng ating beloved Minister Podge. Sa gabing ito ay narito kayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, isang tunay na iglesyang hinirang ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, upang kayo ay malagay sa tinatawag na tamang daan at katotohanan. Kaya meron kayong 4 na reglamento ng kaligtasan na gagawin. Ang unang reglamento ang tinatawag na pananampalataya. Ang sabi ng banal na kasulatan, sa langit ay meron lamang isang Diyos na dapat nating sampalatayanan. Ang Diyos na dapat nating paglingkuran, ang Diyos na dapat nating sambahin sa Espiritu at katotohanan. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Siya ang Diyos na ating sasampalatayanan. At kapag tayo lumapit sa Diyos, dapat meron tayong pananampalataya. Pangalawa, ang tinatawag na pagtalikod at pagsisisi sa tinatawag na kasalanan. Ang tao'y nagtatanong, bakit siya may karamdaman? Ang tao'y nagtatanong, bakit siya karamdaman? Siya'y pumunta sa tinatawag na kamatayan. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, ang bunga ng karamdaman, ang bunga ng kasalanan ay karamdaman, at ang kabayaran ay kamatayan. Kaya kapag ang tao'y nagpatuloy sa kasalanan, isang araw, magbubunga ang kanyang kasalanan ng karamdaman. At sa susunod na araw, darating na ang kabayarang kamatayan. Kaya kapag ang kasalanan ay pinagsisihan, dapat maka-Diyos na pagsisisi. Pinagsisihan natin at ito'y lubos na tinatalikuran. Pangatlo, ang tinatawag na bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Ang layunin ng bautismo, ayon sa Aklat ng Gawa 2:38, ay upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. At ang kahulugan nito, ang sabi ng Roma 6:4-5, ay upang makalakad kayo sa panibagong buhay. Kapag kayo'y nagpabautismo sa pangalan ng ating pinakamahal na Jesucristo, yan po ay libre at walang bayad, mapapatawad ang inyong kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yan ang kapangyarihang ibabahagi sa inyo ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Sapagkat ang 4 na reglamento ng kaligtasan ay ang tinatawag na bautismo sa Espiritu Santo, na ang gagawa nito ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Jesucristo, ang Diyos na inyong sasampalatayanan sa gabing ito. Ibabahagi sa inyo ng malapitan ang kanyang kapangyarihan. Dahil napatawad ang inyong kasalanan, meron kayong kapangyarihan. Kapangyarihan, ang inyong karamdaman ay gagaling. Hindi nyo na kailangan ng hospital, hindi na kailangan ng gamot, hindi na kailangan ng doktor. Napatawad ang kasalanan, gagaling ang inyong karamdaman. Ang buhay nyo ay magbabago at ang inyong panalangin mula sa gabing ito ay magkakaroon na ng tinatawag na katugunan. Sabi ng Lucas 16:20, natanggap nyo ang kagalingan, natanggap nyo ang pagbabago, natanggap nyo ang kaginhawahan ng buhay at katugunan sa inyong mga panalangin. Huwag nyong ikagalak ang mga bagay na yan, sapagkat ang higit at dapat nyong ikagalak ang pangalan nyo nakasulat sa langit
ang tawag sa inyo, anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sinasabi namin, hindi na sayang ang gabing ito, sapagkat kayo'y mapapabilang sa anak ng Diyos na magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sa pagkataong ito, isagawa po natin ang una't ikalawang reglamento, pananampalataya at pagsisisi. Pakitaas po ang inyong makamay, habang nakayuko ang inyong mga ulo, at sundan nyo ang panalangin na aking bibigkasin. Sabihin nyo po, Amang Banal sa Langit, sa pangalan ni Jesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan. Narito po ako, isang makasalanan, na lumalapit sa iyo, pumasok ka sa aking puso. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin. Ako po ay labis na nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita ngayon bilang sariling Panginoon, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Iligtas po ako 10 ng aking mamahal sa buhay, at ako'y nangangako maglilingkod sa iyo ngayon at kailan pa man, sa pangalan ni Jesus I pray. Amen. Panatili nakataas sa inyong makamay at kami na may manalangin para sa inyo. Opo, dakilat mapagpala Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, Diyos na banayad sa pagkakalit, sa gana, sa kabagal, sa pangunang panalangin po ng aming beloved noble body, Israel the Almighty and time prophet, Lord God. Narito po ang maraming kaluwang dumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, bilang sarilang Panginoon, tagapagligtas at hari ng kalang buhay. Dalangin po namin, ito nawa ang simulain ng kanilang mabunga at manigas na paglilingkod sa iyo sa kanilang buhay. Pahintulutan mo po maganap ang 4 na reglamento ng kaligtasan at sa aklat ng buhay. Isulat mo ang kanilang mga pangalan sa pangalan ni Jesus. We pray. Amen and amen. Baba po ang mga kamay. Ang ating isigagawa ay ang una't ikalawang reglamento ng pananampalataya, ng kaligtasan rather, ang pananampalataya at pagsisisi. Ang iba sa inyo ay nabautismuhan na kanina, yung hindi pa nabautismuhan, huwag po kayong umuwing hindi nabautismuhan. Ang bautismo ay libre para mapatawad ng inyong kasalanan. Pag umuwi kayo hindi nabautismuhan, uuwi kayong taglay pa rin ng kasalanan, maging ang taglay niyong karamdaman. Pag kayo nagpabautismo, napatawad na ang kasalanan nyo, dahil napatawad ng kasalanan, uuwi kayong taglay ang kagalingan, kalutasan ng inyong mga problema at kagalingan ng karamdaman. Kaya huwag po kayong uuwing hindi nabautismohan. Tuloy na dumalo sa ating mga banal gawain, saan man kayo nang galing mga probinsya, para matanggap niyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Tayo po'y dadako mga minamahal sa lahat ng ating pangailangan ng buong pagkataon, aking pinagkaloob sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Abe. Praise the Lord. Thank you, beloved Louie. Praise the Lord. Tayo po'y dadako minamahal sa panalangin nating mga karamdaman. Sabi ng Biblia, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Bago po tayo manalangin, minamahal, doon po sa Davao Oriental, 3 months ago, isang bata na inirelease ng ospital dahil patay na po, 3 hours na patay. Pagdating po, minamahal, sa kanilang baryo, tumawag at pinalangin, minamahal, nung ipinalangin, minamahal, nabuhay ang patay. In other words, sa Diyos po ay walang imposible, and there is no distance in prayer. Kahit saan kayo naroon, minamahal, atin lang pong ipakumbaba ang ating sarili. At tayo po yung manalangin, taos puso, dinggin ng Diyos ang ating pong panalangin. Praise the Lord, hallelujah. Ipatong po natin ating mga kamay sa ating mga ulo at tayo po yung manalangin sa ating pong mga pakaramdaman. Tayo po sumangguni sa ating pinakamahal na Panginoon sa pangunat panalangin natin ginagalang mahal pastor. Praise the Lord, hallelujah. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, mga Panginoon. Sa gabing ito kami narito, Diyos. Narito yung makanakan, mga Panginoon. Sa kanilang mga karamdaman, O Diyos, Ikaw ang Diyos na aming manggagamot. Sa iyo walang imposible. Kaya sa mga oras na ito,
kay pidumalangin siya mga Panginoon. Patawarin po kaming lahat, O Diyos, at iyong kapangyarihan siyang kumilos sa aming kalagitnaan, O Diyos. Samot dalangin namin sa gaming ito, lahat ng uri ng karamdaman. We come to Thee, Lord, in the mighty name of Jesus, and rebuke all the power of darkness, sickness and firmness out. Be healed in the mighty name of Jesus. Lahat ng uri ng karamdaman, cast out, cast out, cast out, cast out. In the mighty name of Jesus, by the blood of Jesus, be healed in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, be healed. In Jesus' name, amen, amen. Praise the Lord, hallelujah. At bago po, may mahal, samantalhin ko po kakataon, tayo po mag-alay ng panalangin para po sa ating beloved Sister Peach. May karamdaman, mal tayo po yung manalangin, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, mga Panginoon. Sa gamit ito, aming inaalay, amin pong dalangin ito, Diyos. Sa pangauna at panalangin ng ginagalang mga pastor. Aputin mo yung kapangyarihan, O Diyos, our beloved Sister Peach. Sa kanyang naramdaman, mga Panginoon, ikaw ang Diyos, naming magagamot, sa iyo walang imposible. Aputin mo sa kapangyarihan, samot dalangin namin sa gabi ito. Sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus, hallelujah, hallelujah, in Jesus' name, heal them, Lord, heard Lord, in Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Tayo sumigaw, minamahal, hallelujah, praise the Lord, 3 times, sigaw, sabay, praise God, talon, sa pangalan ni Jesus. Tayo po ay sumigaw, minamahal, in Jesus' name, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Sumigaw tayo, minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang Diyos, minamahal. At this time, bigay po natin ang pagkataon sa ating